Breaking news, umabot na sa ikasyam na araw ang digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Mga matitinding airstrike sabay na isinasagawa ng puwersa ng Amerika at ng Israel. Samantalang ang Israel, gumaganti rin ito. At ang masaklap, hindi lang sa Israel nagsasagawa ng pag-atake ang Iran. Ang masaklap, nagsasagawa rin ng pag-atake ang Iran sa Gulf States. At sa ikasyam na araw, pumasok ang puwersa ng Israel sa Iran at sa kauna-unahang pagkakataon, binomba ng Israel ang oil facilities ng bansa at Iran humingi na ng tawad. Kanino? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 8, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa giyera na nangyayari sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Ika-siyam na araw ang digmaang ito at hanggang ngayon ay wala pang nasisilip na pintuan kung magwawakas na ba ang digmaang ito. Marami ng mga bansa ang nababahala dahil kapag lumawig pa at tumagal pa ang digmaang ito, malaki ang possibility na magkakaroon ng krisis sa oil sa iba't ibang bahagi ng Asia o maging sa mundo. Talking about oil, sa kauna-unahang pagkakataon mga kaibigan, buhat ng magsagawa ng joint strike ang Amerika at Israel sa Iran, nagsagawa ng isang napakatinding airstrike ang Israel at ang winasak nito ang oil facilities ng Iran. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, binalita ito mismo ng Al Jazeera. Ayon sa headlines, ganito ang sinasabi: Iran oil facilities. Plural mga kaibigan, marami ito. Hindi ito nag-iisa lamang. Napakalaki ang damage at epekto nito sa loob ng Iran. Marahil nais ng Amerika at ng Israel na maparalyze ang Iran sapagat napakalaking factor ng oil sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa at maging sa sandatahang lakas nito. Isama na rin natin ang balita ng The Jerusalem Post para patas, para wala talagang masabi ang iba. Ayon sa kanilang headline, Israel Air Force strikes Iranian oil facilities. Parehas lang mga kaibigan ang binabalita. Plural, marami talaga ang winasak ang puwersa ng Israel at ng Amerika. Ayon sa paglalarawan ng The Jerusalem Post na ang pagkawasak sa mga oil facilities ng Iran ay isa sa mga pinakamalaking pag-atake ng Amerika at Israel at isa sa mga pinakamahalaga para naman sa Iran. Kasunod nito mga kaibigan ay ang pag-atake ng Israel at Amerika sa mga air defense system nito at sa mga ballistic missiles at higit sa lahat mga kaibigan ang pagkasawi ng mga commanders at ng mismong supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa ulat ng Al Jazeera ay hindi raw namalaya ng IRGC na pumasok na pala ang maraming fighter jets ng Amerika at ng Israel at ilang sandali lamang ang nakalipas narinig ang mga sunod-sunod na pagsabog at malalaking pagsabog. Nabalot ng mga makakapal na usok ang naturang lugar. At ayon sa pinakabagong tala ng Al Jazeera, buhat ng magsagawa ng pag-atake ang Amerika at Israel sa Iran, umabot na ng 1,300 na mga tao ang nasasawi at buhat naman na magsagawa ng pag-atake ang Hezbollah sa Israel at nang maghiganti ang Israel, 300 na ang mga nasasawi. Samantala, dosena naman ang mga nasasawi sa Israel sa mga ginawang pag-atake ng Hezbollah
At sa kabilang dako mga kaibigan, sa kasagsagan ng giyera ng Israel, Iran at United States of America, sa kauna-unahang pagkakataon, ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian naglabas ng pahayag. At ang pahayag na ito mga kaibigan ay humihingi ito ng tawad. Saan sila humihingi ng tawad? At ano ang kanilang ginawa na ipinaghihingi ng tawad ni Masoud Pezeshkian? Ayon sa presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian, humihingi siya ng tawad sa UAE at sa Saudi Arabia at sa Oman tungkol sa kanilang mga ginawang airstrike sa loob ng mga nabanggit na bansa. Nagsagawa ng mga malalaking airstrike ang puwersa ng Iran sa UAE, sa Dubai, sa Bahrain, sa Saudi Arabia, sa Oman at maging sa Cyprus. At ayon sa Iran, ang kanilang tinarget lamang ay mga base militar ng United States of America. Pero pinabulaanan ito ng UAE. Ayon sa UAE, ay hindi sila naniniwala na ang target ng Iran ay mga base militar lamang ng Amerika, sabagat marami sa mga lugar sa kanilang bansa ay target na rin ng Iran. Kaya lang, ayon sa UAE ay napapabagsak nito ang mga missile strike ng Iran, kasama na nilang pinabagsak ang mga fighter jets na ginagamit ng Iran pag-atake sa kanilang bansa. Ngayon, ayon kay Masoud Pezeshkian, humihingi ito ng tawad, sabay bigay ng pangako. And by the way, baka hindi maniwala ang iba, ibigay muna natin mga kaibigan ng ating pruweba. Ayon sa ulat ng CBC, Iran President reins in apology to Gulf states after outcry from headliners at home. At ayon kay Masoud Pezeshkian, kahit na humingi sila ng tawad, ay hindi nangangahulugan na tapos na ang giyera. Patuloy pa raw ang giyera. Ang tanging pangako lamang ng Iran ay hindi na nila magiging target ang Saudi, ang UAE at Oman, maliban na lang daw kung mula sa kanila ang pag-atake papuntang Iran. Nako, ano kaya ang ibig sabihin ni Masoud Pezeshkian? Tila pinariringgan ni Masoud Pezeshkian ang mga bansang ito na kung merong mga pag-atake na nagmula sa kanilang bansa, basta nagmula sa kanilang bansa, what if ang pag-atake mga kaibigan ay mula sa kanilang bansa pero ang umatake ay mula sa base militar ng Amerika? Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay magsasagawa pa rin ng pag-atake ang Iran sa mga nasabing bansa? At dahil dito ay nababatikos si Masoud Pezeshkian sa loob mismo ng kanilang bansa, particularly ng IRGC. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalamang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.